Galing church. Medyo mainit paglalakad, pero mayroon naman siyang mayroon naman maraming puno itong village na ito. Guys, pagmasdan nyo kung anong klaseng kahoy yan. Nangalaglag ang mga dahon. Ito yung dahon ng lumboy. Ginagawa ito ng noon, ng mga tiyahin ko. Ng nilalagyan ng tabako, parang sigarilyo. Ito. Dahong lumboy. Tapos tupi-tupiin nila ito. Mabango din sa mga henerasyon nila noong panahon. At ito yung batang lumboy, dahon ng lumboy. Yan. Bang ganda. Tapos may ayan yung ibang mga dahong nangalaglag. Hindi naman siya nara. Nara yata yan. Pero parang hindi. Wow, ang ganda ng dahon. Ganda, 'di ba? Ito yung halaman na ito. Gustong-gusto sa malilim. Ayaw niya sa arawan ito. Dahil nakakapit na rin siya masyado dito. Pero parang marami silang wala namang anay. Nakakapit na sa ba, ang ganda. Daming malaglag ng mga parang pakiramdam ko na sa ibang bansa ako. Feelings lang ha. Pang feelings ko na sa ibang bansa ako. Yan. Ang ganda. Ang ganda ng mga dahon. Feelings. Pakiramdam ko ay feelings. Pakiramdam ko ay mainit ang panahon. Ito parang wala na akong permanent address. Parang hila dito, hila doon. Medyo napabayaan ko na yung bahay ko, pero ganun talaga. Darating ang panahon na kailangan kanila. Hindi ka na maging permanente sa bahay mo. Pero okay lang as long na nai-enjoy mo ang buhay. Diba? Ganda ng mga halaman dito. Ito yung clubhouse nila. Medyo mainit. May baybayin akong mainit na lugar. Hoy, ang init. Walang lilim ng araw dito. Kaya ako daan ng init dito. Dito ako sa clubhouse.
Ang init doon dumaan. Ang bahay ko kasi malapit lang sa church. Eh dahil dito ako sa isa kong anak, malayo. Wow, ang ganda. Yan, ang ganda ng puno. Kung nakakain lang to sana, ano. Kaso hindi eh. Hindi lahat na ginawa ng Lord sa mundo ay nakakain. Pag hindi nakakain ng ibon, hindi nakakain ng tao yon. Wow. Ayan o. Ito yung chapel nila. So, anong pakinabang sa mga puno sa mundo? Malaki, 'di ba? Napakalaking ambag. Before kasi noon, ang school ko going to bahay, mga 15 minutes to 10 minutes nilalakad lang namin. So, ang binabaybay naming kalsada, maraming puno. Pero may time na pag nawala yung puno, napakainit. So, ang ambag sa mundo ng mga puno. Kaya kinikreate sila ni God para rin sa atin. Dahil pag walang puno, halaman, napakainit. Kaya nga dapat nga ang mga puno sa kabundukan o sa kapaligiran ng kabukiran ay hindi natin sila puputulin. Kasi yung mga ugat nila, yun ang nag-absorb sa ilalim ng lupa, na yung lupa ay hindi hindi tayo binabaha. Dahil sila ang kumakapit. Sila ang nagpapalakas, nagpapatibay sa lupain, sa mga lupa, sa kabundukan o sa kabukiran. Kaya ito, habang ako naglalakad, ramdam ko, dami rin dito nangalaglag ng mga dahon. Ramdam ko napakagandang lamig ng hangin dahil kahit busilak ang araw dahil sa daming puno ditong area na ito. Itong lugar na to, village ito, bahay ng mga mayayaman. Dumadaan lang ako dito kaya hindi ako mayaman, dumadaan lang ako dito sa part ng mga mayayaman. Dahil gilid lang, tabi lang kami ng mga mayayaman. Ang lugar nila, ang kagandahan ay napakadaming puno. Parang nadidisiplina talaga ang sarili nila. Yan, ang ganda ng puno. Ang ganda ng halaman. Ganda. Very colorful. Colorful siya. Diba? Yun, na-prevent ko yung langka. Tingnan yung langka. May bunga siya. So, yun ang ambag sa mundo, yung mga puno. Kaya dapat ang puno ay wag natin putulin basta-basta. Kasi malaking ambag. At yung kabundukan, kabukiran, wag natin tapyasan. Kasi pag yun ang balikan tayo ng kadihasnan, kalikasan, mga ganon. So, ini-enjoy ko naman yung buhay ko habang naglalakad. Video.
Pero nag-iingat rin ako, nag-video-video dito sa mga gilid-gilid na hindi ko masagi yung bahay ng mga mayayaman. Kasi siyempre mayaman sila eh. Di ba? Very exclusive sila. Kaya ganun. So dito naman na side, pakaganda. Berlia. Ganda ng bougainvillea, oh. Malapit na ang summer. So pag summer, yan ang pinaka matindi. Naliligo ako niyan sa isang araw 3 beses o 4 na beses dahil sa init. Feelings, more than one than feelings. Feeling da da do do.